nag-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung mga understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako, gumagamit na ako ng MX3. Tatanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3 talaga. Wow, Oo. talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko believe. Huwag mo sabihin, radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Tayo'y makinig sa drama ni Jimbo at Sheena. Pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng magjowa, pwedeng mag-asawa. Malungkot, masaya, halika dito ka. Lalamayan ka namin, sabihin mo sa'min. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Same, pero we are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Ay, oras natin, 4:25 na mga Pangga. Kamusta sa Kalabasa? Marami na naman sa ating Pangga ang nag-aabang ng biyaya. Samantalang iba, meron ng yatang biyaya. Oo, no? Sana all, no? Dumating na. Basta wag ka lang maatat o wag ka lang mainip. Malay mo, darating ng kusa. Yun naman talaga kailangan natin gawin eh. Para lang din yan sa paghahanap ng jowa, no? Nalalapit ng Kapaskuhan, di ba sabi natin, ang hirap kaya magpasko nung wala kang kasama. Kaso, may darating nga mabilis, pero hindi naman para talaga sa'yo. Sasaktan ka. Ang lesson dito, dapat wag kang maging atat. Ganun lang yun. Hayaan mo siyang kusang dumating. Di ba? Hindi man sa araw ng Pasko, malay mo sa araw ng putukan. At dahil dyan, nandito ang aking mga partners. We got DJ Nix and DJ Max. DJ Max. DJ Max. Ay, grabe. Parang Hello, parang mga Viva ba? Si Bagay, DJ Max, no? Yes, DJ hello, Nix. hello. Di ba DJ Nix, DJ Max, o kamusta kayo? Yes. Kamusta? Okay naman kami. Medyo, alam mo na, Maulan na naman. maulan yung panahon. So, may event kahapon. Marami kami mga naulanan. Totoo. Nga, naku, So, uso na ayun. naman ang sipon. Pero buhay pa rin. Buhay pa rin, Ah, lumalaban. yes. Tuloy ang laban. No? Dahil nga meron tayong naganap na premiere night no kahapon. Yes. So, kamusta naman? Nakakapagod. Nakakapagod pero Pero sobrang sobrang nakakakilig. totoo. Sobrang saya, sobrang Sobrang nakakilig. Tapos worth it naman yung pagod. Yeah. Oo. Yun ang importante, nag-enjoy kayo. Ano? Yes. Wala namang hassle, no? Ulan lang. Ulan lang talaga, ulan lang. Ulan lang talagang Oo. hassle. Ang hirap ang hirap
mag-book ng Grab. di ba? Mahirap, mahirap, Totoo. mahirap. Buti nga, ano lang ako sa tapat lang. Sa tapa. Ay, Oo, kasi walking distance malapit lang lang siya kasi to si Max eh. doon. Si Max Diba? eh. Nakatulog ako agad. Tsaka, hindi rin naman biro yung, buhay na to ni DJ Max, Totoo. Next kasi, Iba na eh. kumbaga, taga Cavite, pero, di ba, naging independent dito sa atin at nang upahan at, di ba, dito sa Ortigas. 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 Si DJ Nix, malapit na rin yan sa San Juan. Nix. Yes. Ayaw sabihin. Hindi na malilate. Oy, wag yung i-J. Oo, sige. Wag na. Mga bagay-bagay. Pero syempre, ngayong araw, sino naman kaya ang bibida ngayong araw ng Martes? Believable. Para sa ating Believable Stories. Pero sabi nga natin, napag-usapan natin ito kanina, alam mo, minsan talaga hindi lang din sa mga tumatawag, no? Yung mga, para mag-share po na kanilang mga Believable Stories. Yes. Exactly. Meron din pala tayo na makakasama dito ngayon live na magbibigay ng kanyang, o magkukwento na nakakabilib na istorya ng buhay niya. At hindi biro, alamin natin. Sige, kanino natin tatabi? Tiso, Okay, dito na sa kay Ayan. DJ Nick, sige. Papaalis na muna natin si DJ Nix. Alis na muna ako. Tapos balik ka. Sige lang. Okay. Ayan. Para pahinga-pahinga muna si DJ Nix. Kasi alam mo yung mga istorya ng mga pangga natin last week, no, iba-iba. So Totoo. ngayon, eto mga kasama natin, isa po siya nating intern at hindi lang basta-basta. Oo. Dahil gusto natin malaman ng kwento niya, ano ba ang iyong tawag nito, ang iyong believable story. Ang pangalan mo na? Ay, ako po si Erica Joy Ortiz. Mm. Nag-aaral po sa ICCT Colleges. Graduating na din po. And ang aking believable stories po ay, ang aking mother po ay OFW. Mhm. Simula nung 2019, so 16 years old. And then, Sa akin nakatira, dito na talaga kayo sa Manila? sa Cainta po. Kainta, Cainta okay. Rizal. Pero originally, saan kayo? Sa Cagayan de Oro. Oh, si D.O. So, doon ka na lumaki? Opo, dun po lumaki. Oh, okay, tapos lumabas kayo dito ng parents mo sa Manila? Yes po. Mm. Then, nag-OFW po siya noong 2019, so 16 years old. Then, nung 2021, actually may kasama po kami nung umalis si mama. Yung lola po namin na sa probinsya umuwi para samahan kami. Mm. Tapos, ayun, umalis po si mama, umalis po yung lola ko noong 2021 kasi po yung lolo ko is namatay po. Mm. Sa So- probinsya po, so bumalik ulit ang lola mo? Umuwi siya ulit. Opo, umuwi. Okay. So, 2021, ilang taon na ba ako noon? Wait lang. 18, kaka-18 ko lang po. So, 18 years old, iniwanan ka ng lola Lola. mo. So, ang naiwan dito sa Manila, kayong magkakapatid. Ilang kayo magkakapatid? 3 po. 3. So, sino ang panganay? Ako po. Ikaw. So, ilan mga taon yung mga kapatid mo? Yung 18 po ako, ang sumunod po ay 16, Mhm. then 8 years old. Oh, bata Medyo bata-bata Oo. pa talaga. O, Lalo na't may 8 years old, di ba? Oo, hindi biro yan. O, tapos? Tapos kung nagtataka po kayo, kasi broken family po kami. So, So wala yung, kaya pala hindi niya nababanggit yung, father niya. So, bata pa lang, wala ka ng amang kinagisnan? Hindi mo siya nakilala? meron po, nung umalis po si mama, doon po kami nag-broke. Hmm. Doon po. Pero hindi naging dahilan yung pag-OFW ba ng mother mo? Dahilan po, kasi wala na rin po support. Financial? Oo, Opo, mahirap din sa financial. financial. Okay. So, kailangan po. Tumatanda na rin po. Mm. Magka-college na rin po ako nun. So, kailangan na po talagang may pera po. Tama. O, tapos? Then, syempre po, ang struggle ko po nung 18 years old ako ay hindi po ako prepare na maiwan po mag-isa sa 2 kapatid. Siguro madali lang po sa iba, pero hindi po siya. Yung wala po akong emotional support kasi wala rin po akong nasasabihin. Wala rin po akong relatives. Wala kayong kamag-anak dito sa Manila? Wala. Lahat po nasa Cagayan de Oro. So, natira kayo sa Cainta, kayong 3 lang talaga? Kami lang po. Paano in-explain ng magulang mo sa inyo? Kasi syempre, Bigla na lang. mag-abroad. Biglaan Oo. po yun na, kailangan mag-abroad na ni mama. So, 1 month before, yun po yung sinabi niya. So, 1 month, nabigla po ako. Parang nangaragnat kasi Oo. di ba? Sobrang biglaan. Oo. Nangungupahan kayo nun? Nangungupahan po. Wala pong sariling bahay. So, magkano ang upa niyo pa dati? 4,000 po. So, paano ang Nagbibigay ba siya? paano Ang- setup niyo? Ganito po, sa bahay po namin, si papa po ang nagbibigay. Nagsusupport po ang father ko sa bahay. Tapos sa budget po si mama. O, sa mga pagkain niyo, Mm-mm. pag-aaral. Opo. Syempre po may mga times na magigipit po. Hindi po laging may pera. Kahit na OFW po ang mama ko. Dahil meron po kami mga utang. Pero natiis ng tatay mo yun, may pamilya na ba sa iba?
Di ko po alam. Pero natin siya na 3 lang kayo dito Oo. sa Hindi ba Manila? kayo napupuntahan? Oo, hindi kayo pinuntahan para na- ano? O alam ba niya na 3 lang talaga kayo nakatira dun sa apartment na kinuha Alam ninyo? niya po. Pinupuntahan niya po kami. Nagdadala-dala ng food. Pero yung Pero taga saan ba ang father mo? Taga saan? Dito rin taga sa... Bandaluyong po. Oh, so pinupuntahan kayo? Opo. Pero hindi po consistent. Hindi rin nagsistay So, na matagal talaga. Opo. So basically, kami lang po talagang 3. So totally hinayaan kayo. Yes. Tapos considering 18 years old, di ba? Tapos may 8 years old pang May 8 years bata. old pa. Mm-mm. O paano mo na, ano yan, nagawa na ng paraan? Tinanggap ko na lang po talaga. I mean, hindi po ako nagrereklamo. Hindi po ako nagrereklamo. Kasi sa pag-aaral, ang hirap na. Anong Ang hirap oras ang pasok mo? Tapos yung pangalawa, o sino Gawaing magbabantay doon bahay sa bata? pa. Paano yun? Ayun po yung struggle ko kasi iisipin ko po sino po magbabantay. So may mga times po na 3 po kami may sabay-sabay may pasok. Hmm. So naiiwan po yung bunso namin mag-isa sa bahay. Pero binabalikan naman po agad. Yung bunso? Yes. Tapos Buti hindi naglalabas yun. di naman po. Ang hirap pa rin ha. Opo. Kaya iniisip ko pag nasa school ako, hala siya lang mag-isa. Tapos yung Anong ginagawa ng bata? Nung kapatid mo? naglalaro lang po, Sa loob ng nagsa-cellphone, nililibang ang sarili. Wala, Minsan, wala bang nangyaring hindi maganda that time na naiiwanan nyo? wala naman po ako nabalitaan. Siguro mga nakaaway niya lang na mga bata. Mga bata din. Pero hindi pa siya napasok. Napapasok na po. So, inasikaso ko sa umaga, then pag uuwi siya mag-isa, ganyan. Tapos aantayin niya kaming umuwi. Malapit lang yung school doon. Malapit lang po. Hmm. Iniiwan naman po siya minsan sa kapitbahay, pero most of the time, Binibilin mo. yun po yung struggle din pag Ang hirap- binibilin. Ang hirap din, di mo rin kasi di mo naman kadugo yun. Oo. Opo. Baka kung ano pa mangyari, sana wala naman, di ba? Pero thank you Lord kasi meron po kaming naaasahan na kapitbahay namin. Na tinuring kaibigan. kayong pamilya. Opo. Sige, akin na yung kapatid mo dito may iwan. Yan, ganun po. So hanggang sa tumagal, 3 pa rin kayo. 3 pa rin. Yung mother mo ilang taon doon sa ibang bansa? 4 years na po siya ngayon. Hindi pa siya Hindi na siya nauwi. nauwi? Umuwi po nung 2023. Tapos bumalik din po agad. Nagbakasyon. Gano'n na. siya katagal magstay dito pag nagbabakasyon? 1 month. Tapos alis na po. So, until now, ganun pa rin ang setup nyo? 3 pa rin kayo doon sa apartment? Yes po, 3 pa rin. Di ba? Mahirap yun. Ikaw ang tumayong magulang. Oo. Kumbaga, siyempre kapatid mo yan eh. Hindi mo rin, kumbaga, ang hirap din kasi mag-alaga at pagsasabay mo yung pag-aaral. Opo. Ang Kamusta naman ang pag-aaral ngayon? Okay naman Graduating po. ka na ba? Graduating na po. Oh, di ba? At least, di ba, makakahanap na siya ng trabaho. Yes. Opo, diba? makakahanap na. So, at least 'di ba na kumbaga binigyan ka ng kumbaga tiwala yung magulang mo sa iyo. Hindi ka naman pasaway. Hindi naman po. No po. Wala ka bang jowa? Wala po, wala. No. Kaya naman. Safe ka na. Oo. Kumbaga malaking tiwala sa ng nanay mo kaya mahirap din yung ganun Oo. na walang kalinga ng magulang. Ah, Buti na lang may social media kasi nga nakapag mm. messenger call Oo. kayo, ganyan. Actually po may scenario po na na-hospital yung kapatid kong lalaki. Yung bunso? Opo. Hmm. Kaka-18 ko lang po noon. Buti po talaga 18 na ako kasi bawal po magbantay ng minor. Totoo, Tama. bawal. So na-dengue po siya and then sa ospital po na yon bawal po ang minor. So buti po kaka-18 ko lang. Tapos wala po talagang ibang pwedeng magbantay. Ako lang po. So inaasikaso po yung papers. Ako lang po. So bawal iwanan ng pasyente. Hindi mo kinontak yung tatay mo, syempre. Ayaw niya po pumunta. Dahil, bakit? Bakit? Hindi Anak ko niya. po, sinabi ko po pala dengue si Ryzen. Kasalanan niya yan. Reply. Okay. Pero masakit po yun Oo, Masakit po oo. yun. Tinatawa na lang pero masakit siya. Kasi, ikaw na lang po yung inaasahan kong pumunta. Ba't di ka pa pumunta? Oo. Never ka kinamusta? Never po pumunta sa ospital. Hindi, isipin mo kasi hospital yun. Yung bills na- Bilang bata, di ba? Mm. Pupunta ka sa hospital na maraming matanda, maraming hindi mo Oo. kilala. Mm. Siyempre, ma-overwhelm ka Correct. bilang 18 years old, di Yes. ba? At saka, ang hirap din kasi wala ka pang hawak ng ganong kalaking pera Oo. sa 18 anyos mo eh. Sa Opo. kukuha ng tulong. Actually, ang dala lang po namin pera nung 200. Tapos yung mga churchmate po namin, nag-donate sila ng pera. Ganyan. Tulong-tulong para... Tulong-tulong po. Para may pambayad po kami ng mga kailangan. Pero yung bills sa PhilHealth, nabayaran Nagawa. naman po. Yung So, 30,000. all in all, okay naman. Nakasurvive naman. Okay naman. Nakasurvive po. Pero ayun lang po yung ano doon kasi bawal pong iwanan ng pasyente. Mm. Eh ako po naglilibot-libot para sa papers. So pinapakiusapan ko talaga yung guard na please po, Oo. wala pong magbabantay na iba. Tsaka yung pag-aaral mo. Hindi yung absent ka nun. Absent po ako noon.
Tapos, So, ano naman, excuse ka naman kasi nga, wala magbabantay. opo, na-excuse na po. So, yun po yung mga struggles ko po as 18-year-old hanggang ngayon. Ngayon, Pero ilang taon ka na? 22 na po, kaka-birthday ko lang po kahapon. Wow. Yes. Happy Galing. birthday. Sige, belated happy birthday. Yes. Salamat sa iyong pagkwento, ha. Okay po. At bati mo muna yung mother mo. Hello, Ma! Ingat. Uwi na po siya next September. Oh, so, wala. Next year pa? Opo, uwi na. Akala ko ngayon. Ngayon, September Andiyan ata kasi yung ngayon. flight niya. Sige. Pero malapit Thank you, na po yun. Salamat. Yes. Okay, Okay sa po. pag-share mo ng Salamat. Thank you po. storya na nakakabilib. Anyway, sige. DJ Nix, halika na dito. Alam mo, ay mga ko nakaka-ano rin yun ha. Oo, actually nakaka-inspire din kasi sa panahon ngayon, marami talagang mga kabataan yung mga magulang nag-OFW. Naku, may nag-comment oh. Basahin ba natin? Masakit yung mga sinasabi doon sa tatay so basahin namin to. Oh, and wag na, baka maiyak to eh. Hindi, makikita mo naman. Pero sa- syempre, alam mo na naman, wala namang magulang na dapat hayaan Hayaan mo. yung Kahit ano, sabihin natin oo. broken family kayo, still kadugo mo pa rin eh. Oo. Parang hindi sapat na nagbibigay lang siya ng sustento. Di ba? Ay naku. Si DJ Nix. DJ Parang- Nix. Nakatulog na ata, Oo. kakaantay. Nakakaano no actually yung story nito ni Erica. ni Erica no ay Believable. nakaka-believe no na sa murang edad ikaw na yung tumayong magulang ng mga kapatid mo. Oo. Hindi Diba? basta at hindi biro dahil laking Cagayan de Oro, lumawas dito sa Manila para mag-aral, diba? Kaso iba yung nangyari sa buhay niya. Bukod sa nag-aaral, nag-aalaga ng mga kapatid at sa mga gastusin, siya rin yung dumidiskarte. Oo. Kahit sabihin mong binibigyan siya ng pera, nasa budget ko pa rin yan. Oo. Ngayon eh. At ngayon, 'di ba? Graduating na siya. Wow. Diba? Si DJ Nix tulog na ba? Para tinawag na ata. Pero- Ayan. Pero ikaw, anong say mo dito kay Erica? Sobrang ano no? Ako kasi, hindi ko siya na-experience na yung parents ko nag-OFW. Mm. Tapos, pero ang aga niya maging independent. Mm. Kasi ako ngayon lang ngayon ako naging independent, di At ba? nasa wastong edad ka Oo, na. nasa wastong edad na ako. At madali na makapaghanap ng trabaho. Totoo. Sa 18, nag-aaral ka pa lang. Oo, Nag-aaral ka pa lang, di ba? Oo. Magsisimula ka pa lang ng college mo, Oo. di ba? Pero grabe, sobrang talaga nakaka-inspire 'yun sa mga kabataan. Pero syempre, hindi rin dapat natin hinahayaan na Oo. lumaking ganon yung mga kabataan katulad ni Erica na siya lang mag-isa ganyan. Wala Oy, siyang katuwang sa Totoo. buhay. Alam mo yung DJ Nix, yung story ni Eric? Oo, nakaka-amaze. Nakaka-believe talaga kasi Totoo. hindi biro. At hindi naman natin masisisi sa mga magulang kung ganun talaga ang ugali nila, ganun ang setup nila. Mm-mm, Pero totoo. bilang magulang, hindi ko kayang Hayaan ganun yung anak mangyari. mo. Lalo na kung ang lapit-lapit mo lang. Oo. Di ba? At kumbaga sa ito si Erica sa katayuan niya, hindi siya nagloko, nag-aral, ngayon graduating na. Graduating na. At Hindi siya dito pa naging sa pasaway. Totoo. Hindi nagpapasa- Kasi alam niyo yung responsibilities niya. Ang nakita ko, At the same time, na nakikita niya, nararamdaman niya yung pagod ng mother niya Totoo. bilang isang OFW, Oo. di ba? Kadalasan kasi ngayon, sa mga Gen Z ngayon, pag yung magulang nila wala sa tabi nila, OFW yung magulang, syempre yung pera na pinapadala sa kanila, winawaldas nila. pinabibili ng Diba? mga Pinapimbili luho. ng mga luho lang nila. Hindi na nila iniisip kung sino yung mga nakasama nila sa loob ng bahay. Correct. Kumbaga, sarili na lang nila. At siya, panganay siya, lahat ng mga pinapadala na pera sa kanya ng magulang niya, pinagkakatiwala talaga sa kanya ng nanay niya. Tama. At ang bottom line nito sa kanyang istorya ay wag mo nang magjojowa. Yan lang naman yun eh. Di ba, tingnan mo, hindi nasira sa relasyon, hindi siya nakipagrelasyon. Pero it depends naman. If, Oo. ano naman, magbibigay ng inspirasyon yun sa'yo. Mm-mm. Kasi syempre, not all the time naman, parang Yeah. ikaw na lang mag-isa, di ba? Naiintindihan ko, pero doon sa kumbaga sa istorya niya, Mm-mm. di ba, hindi naging hadlang yung inspirasyon sa pag-ibig. Mm-mm. Di ba? Dedikasyon sa pamilya. Totoo. Oo, yun. Ang- Ayun yung ang- pinaka-priority Yun din talaga yung niya. priority niya. Galing. Pero, looking forward na, for sure, sana makahanap ka ng lalaki na makakatagpo mo talaga. mag-graduate din muna, DJ. Kaya nga, in the future. In the future. Kasi Kasi, yan ang dapat hanapin ng mga lalaki, kalalakihan totoo. na ito yung mga may pagmamalaki mo.
Diba? Totoo. Bata pa lang, praktisado ng mag-alaga. Practical Oh. din at the same time. Yeah. Wife material. Wife Yan! material. May alam sa buhay. Pero, Exactly. total graduating siya, huwag ka mo nang magjajawa. Oo. O, yan ang ating believable story. Ngayong araw ng Martes. Isang, anong bida, tatawag natin siya, bida bilang, Bida bilang ano ba? Bilang isang mabutihing anak. Mabutihing anak. mabuting anak. Mabuting anak. Ano pa? ba? Yung pinakamatindi, dito magkakaalaman tayo on the spot. O ano, kasi yung mga nakaraan, bida sa atin. Yung nakaraan, ang bida natin ay isang... Pet lover. Oh, Pet lover. Oo. Isang fur parent. Mm-mm. Oh, ito naman. Ito naman. Parents lover. Ay, grabe naman. Hindi. ano? Siblings lover. Siblings lover. Ba't puro lover? May lover. Diba, anong nyo? Mabibigyan nyo maganda. Ano Ito maiisip yung natin magiging ng mga title ano? na yun. Oh, on Ano the kaya? spot. Sa sockmed kayo ha. Tingnan Kaya natin. nga, ito na nga eh. Naisip ko naman eh. Ang magiging bida, ang believable story ni Erica ay believable daughter. Di ba? Di ba? Ano na? Okay na? Yes. Oh, mami, babatiin kayo. Batiin nyo na. Ayun na, ano ba yan? Napaisip ako, nag-iisip ako Nag-iisip ka rin eh. ng Ako eh, actually nag-iisip tayo ng title Sige, eh. habol pa kayo. Oh, sige, pwede Hindi, mamaya na. Mamaya na lang. Ayan, so Pero sino palapakan shout out natin siya. natin? Yes. Ayan. Happy birthday to Happy birthday! Happy birthday! Birthday niya kahapon. belated Totoo. Happy birthday, Erica. Belated happy birthday! Happy birthday! Sana naging masaya ka sa birthday mo. At meron na siyang maibigay na report sa kanyang teacher. At believable naman talaga. Maging ang mga group nito talagang mapapabilib talaga Oo. sa Totoo. story niya. Palapakan natin. Oh, congrats! So ayan, baka may babatiin. Batiin nyo na. Ito yung mga... Yan, binabato natin. Pinagagalit. Binabato. Pinagagalit dun sa... Ano sabi? Huwag natin basahin. Animal yan, tatay. Hindi ko... Animal! Oh, animal naman na. Wala namang Hindi. masama sa animal. Pero diba? maganda to sinabi ni Nano. Ay, oo, ito pwede. Hero ng mga kapatid. Oh. Panis. Pwede ka na sa sock. May dali ka dito. Pasok ka na, pasok ka na, tita. Palitan nyo na kami. Palitan nyo na kami. Ayan na. Shoutout to sa lahat din ng mga pangga natin. Kaya ano pala to? Yung si Obales is Fe. Ay, si Si Fe. Fe. Ayan, maraming salamat. Yes. Kaya, naiya mag-comment sa atin itong mga to. Ang dami-dami nanonood. Pero, Oo, ay, yung mga Oo nga, mag-comment lang kayo na naman kayo. mag-comment. So if may papa-shoutout po kayo, ipa-shoutout nyo na po ngayon. At yan, syempre yan, sinashoutout na din natin si Sir Amit. Sinabi ko kasi Ay, oo nga naka-live pala, no? tayo. Sir Yes. Amit! We missed you. goodbye to you, my trusted friend. Diba? Ay, nandyan. Ay, actually, hindi talaga siya goodbye. Baka see you later. Yeah, see you later. Totoo. See you later. Maging Diba? masaya tayo Sige sa na. kanya kung ano mang journey niya. Oo. Totoo. Pero gusto ko rin batiin yung mga friends ko dyan. Guys, next time naman, mag-aya kayo. Bakit? Pag umuwi ako ng Cavite. Hindi kasi kami nagkikita-kita na. Ay, may kasi- pinapa-shoutout din si, Jamie. Oh. Ayan. Si Philip Santos. Ay, Ayan. kapilido ko pa. Ayan. Sa tito niya. Hello po, Tito Hello po. Philip. Pero Santos. masanay ka na. Kasi DJ Max, Wow, DJ Ang mangyayari Max. kasi, may trabaho ka na, magiging iba na talagang surroundings Field. mo. Totoo. Adulting talaga. Ano ka na natrabaho ka na Oo. So, part na yan, maintindihan na makibigin mo yan. Schedule na lang natin yung meet up na. O kaya biglaan. Mahirap kasi yung schedule eh. Oo, Minsan oo, tinatawag minsan mo hindi eh. rin magtutugma-tugma yung mga schedule. Correct. Ayun lang. Sige na, ako'y gogora na. Ako'y mauuna. Thank you, at DJ madami Nix. akong asikasuhin. Maraming Yes. salamat, mga Salamat. pangga. DJ Thank you Nix, so salamat, much. ah. Bye-bye po. Si Robert Plata, sabi niya, aruga ng anak. Wow! Wow! Di ba? Anyway, so yun lang. Ako, baka meron pa yung mga kaibigan mo sa Cavite. Ayan. Sabihin mo na sa kanila, shoutout mo na yung pangalan. Oo nga. Shoutout kina Jamie, kina Leanne, kina Dims, tsaka kina Sam dyan sa Kasi yung namin, yung pangalan kasi namin Ano? Ano na yan? Anong pangalan yan? Hindi, mga kasi kami, mga buraot. Okay lang yan. Hindi ka lagi-isa, nandito rin kausap mo. Hindi. Actually, sila talaga yung medyo matagal ko na rin friends sa college ako nung nag-aaral pa ako. So, binabati ko kayo dyan, guys.
Magkita-kita tayo soon. Tama. May mga trabaho na rin sila. Oo, pero yung dalawa doon nag-aaral pa ulit. Pinaparal mo. Ay, Alam ko pinaparal mo eh. Anyways, ay salamat DJ Maku. Yes, thank you. DJ Max, maraming salamat. At syempre, ito po ang ating Believable Story. Ngayon pong araw ng Martes, mga pangga. Muli po ako pong inyong Gymbalist DJ na si Jimbo. At ako naman si DJ Max. May pangalan si DJ Max. So, at syempre, itong Believable Stories. Ayun, babalik pa ako para sa mga pabati natin. Dito lang sa programang Believable Stories na same pero Iba! We are 106.7 Energy FM. Pagka huwag sabihing radyo, Sabihin mo! Jimshi! Jimbo.